Kailangan mong puntahan ang lugar kung saan naroon ang kanyang pamilya. Sa bundok na malapit dito, mag-isa ka lang dapat. Kapag may kasama ka, maaaring magalit siya. Kukunin ko pa rin si Angela. At pagkatapos niya, kayo na ang susunod ko. Eh di sorry ka na lang. Hindi na ako natatakot sa'yo. Lalaban ako para sa pamilya ko at para sa mga mahal ko. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng Dear Esperanza YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang pinagdaanan namin ng aking mga kaibigan nang kami bumiyahe patungo sa isang liblib na baryo sa Bukidnon. At hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lokasyon. Upang mas maunawaan ninyo ang kabuuan ng aking salaysay, ako si Cesar, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Grabe, ang ganda talaga dito sa Bukidnon, no? Puro green kahit saan ka tumingin. Tapos yung hangin sobrang presko pa. Hindi tulad sa Maynila na puro usok ang naaamoy mo. Parang pati yung mga puno, nagkukwentuhan habang sinasayaw ng hangin, no? Oo nga eh. Pati itong jeep ko, feeling ko nakikisabay na rin sa kwentuhan. Kanina pa ako kinakabahan na baka ma-stuck tayo dito pero ngayon, ewan ko, biglang gumaan yung pakiramdam ko eh. Ang sarap pala mag-travel ng ganito. Basta kasama kayo kahit maputik pa yung daan, game lang. Ang ganda nga ng tanawin, oo. Kaso, ayun, walang signal. Pero okay na rin siguro. At least walang trabaho na istorbo sa bakasyon natin. Tsaka sabi ng tita ko kapag nasa liblib ka raw tapos walang signal, may exciting na adventure na naghihintay sa'yo. Anong klaseng adventure naman yan? Mga aswang at multo ba? Baka maya-maya may kapre pala tayo makasalubong dun sa pinakamalaking puno. Hoy! Huwag ka dyan. Baka bigla talaga akong mataranta at mawala ng kontrol sa manibela ha. Tsaka hindi naman ako naniniwala sa mga aswang at kapre. Mas naniniwala pa ako sa isaw sa kanto. Sige na nga, huwag na natin banggitin yung mga ganyan. Baka mamaya magkatotoo pa. Takot ka pala eh. Kanina pa tayo nagkikwentuhan tungkol sa kababalagan, ngayon ka lang tinamaan. Matatakotin ka talaga, Cesar. Mag-focus ka na lang sa daan. Teka, parang kumikipot na yata ito ah. Parang gusto tayong pahintuin ng lugar. Oo nga eh. Tingnan mo yung bundok sa banda dun, no? Hindi pa. Parang mukha. Feeling ko diwata yan sa lugar na to. Dapat pala nagsabi tayo ng tabi-tabi po kanina. Tsaka tignan mo to oh. May mga bakas ng paa ng hayop. Mukhang ang daming klase ng hayop dito ah. Sana may makita tayong kakaiba, yung tipong pwede nating alagaan. Kung kanina ay natatakot ako sa mga kababalaghan, ngayon ay tila nagbago ang ihip ng hangin dahil mas gumaganda na ang tanawin sa paligid. Lalong naging makipot ang daan dahil sa mga naglalakihang punong kahoy na magkakatabi. Ang hangin ay naging malamig at marahang dumadampi sa aking balat. Patuloy lamang ako sa pagmamaneho. Hindi ko binibilisan ang takbo dahil maputik ang aming dinadaanan. Ngunit bigla na lamang nag-ingay ang aking jeep. Uy, ano nangyari sa jeep mo, Cesar? Bigla yata nagre-rebelde ah. Baka kinain na ng multo yung makina niyan. Hindi ko rin alam eh. Inayos ko naman to bago tayo bumiyahe. Hindi lang siguro sanay sa ganitong klase ng daan at saka tigilan nyo na nga yung mga aswang-aswang na yan. Baka lalo pa tayong malasin eh. Cesar! Tingnan mo yan, oh! May paparating sa harap natin. Ang laki niya! Ang bilis tumakbo! Ano yun? Baboy ramo? Kambing? Diyos ko! Aso? Isang napakalaking aso! Aso! Malaking aso! Anong ginagawa niya sa gitna ng daan?
Wala bang may-ari niyan? Lori, umawa ka! Angela, timing muna. Kailangan ko mag-focus. Oo, okay. Huwag ka magpanik, Cesar. Baka nakatakas lang na aso yan. Pero sabi ng tatay ko kapag may malaking asong biglang lumitaw sa daan, may babala raw yun. Hindi ko lang alam kung tungkol saan. Hindi na mahalaga yung babala. Ang lapit na niya, Cesar. Tapakan mo yung preno. Baka masagasaan natin siya eh. Ay, Diyos ko, ang laki niya. Nakakatakot talaga. Hindi ko magana yung preno. Umawak lang kayo na mabuti, Angela. Umupo ka na maayos at ikabit mo yung seatbelt. Langya, bakit kayong pato? Walang tutulong sa atin dito pag na-aksidente tayo. Diyos ko, huwag niyo po kami pababayaan. Cesar, huwag ka magsalita ng ganyan, baka talaga tayong pamangkay. Diyos ko, ano na gagawin natin? Nandyan na yung aso, umalis ka dyan! Umalis ka! Nang mga sandaling yun, parang tumigil ang oras. Nakita ko ang isang malaking aso sa harap ng jeep. Kulay itim. May malalaking matang, parang binabasa ang aking isipan. At ang buntot nito ay kulay pula. Hindi ako makagalaw. Parang may humawak sa aking kamay at pumipigil sa manibela. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Angela at ang nanginginig na boses ni Lori. Paulit-ulit kong inapakan ang preno ng jeep, ngunit ayaw talaga nitong gumana. Ibinuhos ko ang buong lakas ko at sinubukang ihinto ang sasakyan, ngunit wala pa ring nangyari. Hanggang sa marinig ko ang isang malakas na pagmangga. At dun ko na alam na natamaan ko ang aso. Saka pa lamang tumigil ang jeep. Napapikit ako. Hindi ko kayang tingnan ang nangyari. Nang buksan ko ang mga mata ko, agad akong bumaba upang tingnan ang nabangga kong aso. Ngunit hindi ko na ito nakita. Bigla na lamang itong naglaho. Walang bakas ng dugo o kahit isang balahibo man lang. Ang tanging nagawa na lang namin ay magkatitigan. Cesar, tinamaan natin yung aso. Diba? Pero bakit pala siya dito? Nasaan na siya? Huwag mo sabihin multo yun. O baka naman, guni-guni lang natin lahat. Hindi yung panaginip o imahinasyon, Angela. Pare-pareho natin siyang nakita at ramdam ko yung impact. May tinamaan talaga tayo. Baka tuminapon lang. Tignan natin na maigi pero huwag tayong mataranta, ha? Okay. Hindi ako matatakot. Pero Cesar, wala talaga eh. Kahit anong bakas, wala. Parang walang nangyari. Baka sobrang pagod lang tayo kaya ganito. Hindi, Lori. Hindi ko pwedeng sabing imahinasyon lang yun. Masyadong malinaw. Maganda tong lugar na to, oo, pero may kung anong kakaiba. Parang may mga bagay na hindi pa sa nakikita ng ordinaryong mata. Mga bagay? Anong ibig mong sabihin? Cesar, natatakot na talaga ako Ayoko na yatang tumuloy sa fiesta sa bahay ng pinsan mo. Baka yung aso yung babala na yun eh. Pakiramdam ko, may mas malaking peligro pang naghihintay sa atin dito eh. Hoy, sandali. May signal ako, Cesar. Angela, isang bar lang pero meron na. Pwede na tayo humingi ng tulong. Pwede na tayo magpasundo. Mas mabuti nga yan. Teka, umaandar na ulit ng maayos yung jeep. Parang wala talagang nangyaring banggaan ng weird. Ano ba talaga yung aso kanina? Alam niyo, pakiramdam ko, hindi siya masama eh. Baka nga iniligtas pa niya tayo sa kung anong mas malala sa unahan. Kung biyaya man yun umalas, wala na akong pakialam. Ang importante, ligtas tayong lahat. Pero Cesar, tuloy pa ba talaga tayo sa fiesta? O baka mas okay nang umuwi na lang tayo habang maaga pa? Relax ka lang, Angela. Huwag mo nang isipin lahat yun. Sayang naman kung urong tayo ngayon. Punta na tayo sa fiesta. Magsaya tayo. Kailangan din natin kalimutan yung nangyari kanina. Nakatingin ako kina Angela at Lori. Kapwa sila takot, ngunit may bahagyang pag-asa pa rin mababanaag sa kanilang mga mukha. Alam kong may kakaiba sa lugar na ito. May mga kwentong hindi pa namin lubusang nauunawaan. Muli kong pinaandar ang jeep at sinabi sa kanila na tuloy pa rin ang fiesta. Habang binabaybay namin ang daan,
may nakita ako sa salamin ng jeep na agad nagpatigil ng tibok ng puso ko. Ang malaking asong nabangga ko, nandun siya. Nakatanaw lamang sa amin habang papalayo ang sasakyan. Kung hindi pa ako tinapik ni Angela, baka tuluyan na kaming bumangga sa isang malaking puno. Kaya't sandali kong itinigil ang sasakyan. Cesar, Angela, tignan nyo, yung aso nandun siya. Tumatakbo papalapit sa atin. Ano ba gusto ng asong yan? Bakit parang sinusundan talaga tayo? Tingnan niyo yung mga mata niya, oh. Parang namumula. Parang may gusto siyang sabihin. Cesar, sobra na talaga ako natatakot. Alam ko na. Alam ko na kung anong ibig niyang ipahiwatig. At kung tama ako, papunta tayo sa mas nakakatakot na lugar. Gusto niya yatang bumalik na lang tayo, umuwi. Pero kung babalik tayo, mas gagabihin tayo sa daan. Ayoko nang bumalik doon, Cesar. Teka, parang narinig ko yung boses niya. Ang sabi niya, ang baryong pupuntahan niyo, wala ng tao. Wala ng tao. Paano mangyayari yun? Nasaan sila nagpunta? Huwag ka magpanik, Angela. Ayan oh, kita ko na yung baryo at tama nga. Walang tao, walang tugtog na fiesta, walang handaan, walang sumalubong. Tahimik. Sobrang tahimik. Mas lalo tuloy akong kinakabahan. Paano nangyari to? Sabi ng pinsan ko, hinihintay nila tayo dito. May piyesta raw. Bakit parang iniwanan na tong lugar na to? Baka lumipat lang sila. Cesar, tingnan mo yung leg ng aso. May suot siyang kwintas. May larawan doon. Parang pamilya. Baka siya na lang ang naiwan dito. Baka humihingi siya ng tulong sa atin. Kwintas? Larawan? Ano ba talaga nangyayari dito? Bakit walang tao sa baryong to? At bakit sila lang yun nandito? At bakit tayo yung sinusundan niya? Daming tanong pero wala ni isa sa atin ang may sagot. Cesar, huwag kang lalapit masyado, baka mapahamak tayo. Sandali, tingnan niyo yun, oh. May ilaw doon sa pinakamalaking bahay. May tao doon, sigurado ako. Oo nga, may ilaw pero bakit doon lang? Tignan nyo, papalapit na papalapit yung aso. Pakiramdam ko may gusto talaga siyang ipakita sa atin. Sundan kaya natin. Baka mabait naman talaga siya. Sige, sundan natin siya. Kung ito lang ang paraan para malaman ng totoo, kailangan natin magtiwala. Sana maging maayos ang lahat. Sandali kaming nagpahinga at hindi ko inakalang makakatulog pala ako at mananaginip. Sa panaginip ko, sinusundan namin ang aso patungo sa isang bahay na may ilaw. Habang ang tahimik na baryo ay tila nagpapahiwatig ng isang malaking lihim. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang tunog ng aming mga yapak. Ang ilaw mula sa bahay ay parang isang liwanag na naghihintay. Ngunit hindi ko malaman kung yun ba ay liwanag ng pag-asa o liwanag ng panganib. Nang malapit na kami sa bahay, tumigil ang aso sa harap ng pintuan at tumingin sa amin na parang hinihintay niyang buksan namin ito. Nanginginig man ang kamay, ay dahan-dahan ko itong binuksan. Saka ko narinig ang isang boses na nagmumula sa loob. Boses ng isang matanda at tila pamilyar sa akin. Nang tuluyan kong mabuksan ang pinto, may nakita akong isang taong hindi ko kailanman inasahang makikita roon. Bigla akong nagulat nang yugyugin ako ni Angela upang gisingin. Doon ko lamang napagtanto na ako'y nananaginip lang pala. Diyos ko, akala ko talaga nasa harap na natin yung pinto ng bahay. Ang linaw kasi, parang totoong-totoo lahat ng nangyayari. Buti na lang ginising mo ko, Angela. Bangungot yata yun. Ay, grabe ka kasi. Alam mo bang kinabahan ako? Nanginig ka kanina habang natutulog. Mukhang sobrang tindi ang panaginip mo, ah. Okay ka lang ba ngayon? Sadali lang. Nasaan na yung malaking bahay na may ilaw? Kanina lang andyan yun ah. Huwag mo sabihing panaginip din yung bahay na yun. Mukhang pare-pareho yata tayo na napanaginipan, pre. Mabuti na lang talaga at hindi totoo. Pero sa totoo lang,
Hindi ko na alam kung gising na ba talaga tayo o nasa loob pa rin ng panaginip. Baka naliligaw na tayo. Huwag na nating pag-usapan yan, Cesar. Nakakatakot na nga yung mga nangyari. Tsaka, napansin niyo ba? Iba yung pakiramdam ng lugar na to. Parang may nakasunod sa atin. Angela, huwag kang ganyan. Huwag ka na manakot. Sige na, umalis na tayo. Bilisan mo na yung patakbo ng jeep. Gusto ko na makarating sa piyesta. Makita yung pinsan ko at kalimutan lahat ng kababalagang to. Oo na, bibilisan ko na. Pero sandali lang. Yung aso, yung may pulang mata, nandiyan pa ba? Mukhang wala na. Pero parang naririnig ko pa rin yung boses niya. Sinasabi na walang tao sa baryo. Ewan, tignan na lang natin kung totoo. Ay, himala ah. Bigla kang naging matapang ah. Kanina nanginginig ka pa eh. Tsaka tignan mo, may mga tao naman dun ah. May nagtitinda pa nga ng isda eh. Baka naman, ikaw lang talagang nag-imbeto ng lahat, Cesar. Oo na nga, panaginip lang talaga yon. Salamat na lang talaga. Diyos ko, buti hindi totoo. Nakatingin ako sa labas ng jeep at nakikita ko ang ilang taong naglalakad sa gilid ng daan. Pero may kakaiba pa rin sa lugar na yon. Kahit tirik ang araw, biglang lumamig ang hangin. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang boses ng aso. Ang tinig na parang nagbibigay babala. Ngunit pinilit ko na lamang itong baliwalain. Kailangan kong ipakita sa mga kaibigan ko na hindi ako natatakot. Sa totoo lang, pakiramdam ko'y sasabog na sa kabang dibdib ko. Alam kong may malaking lihim na naghihintay sa amin sa baryong to. At hindi ko alam kung handa na ba akong harapin at malaman yon. Teka lang, bibili lang ako ng tubig. Kayong dalawa, dyan lang muna ha. Baka may mangyari na naman na hindi maganda. Manang, pabili po ng 3 bote ng tubig. Oo, iho. Sandali lang ha. Oh, heto na. Kasama mo ba yung dalawa sa jeep? Mukhang pagod na pagod kayo ha. Mahaba sigurong biyahe nyo. Opo, Manang. Paano niyo po nalaman? Manang, may nakita po ba kayong malaking aso dito? Yung may pulang mata tapos may suot na kwintas na may larawan? Ah, wala iho. Wala akong nakitang ganyang aso dito. Pero mag-iingat kayo. May mga nilalang dito na hindi basta nakikita. Lalo na pagpapalapit ng gabi. Anong mga nilalang po? Bakit niyo po nasasabi yan? Parang may alam po kayo sa mga nangyayari dito, Manang ah. Hanggang dyan lang ang pwede kong sabihin, iho. Basta mag-ingat kayo palagi. May sariling kwentong lugar na ito. At hindi lahat dapat ninyong malaman. Sige na, umalis na kayo. Baka mahuli pa kayo sa fiesta. O ano na, Cesar? Ang tagal mo ah. Manang, kamusta po? May nakita po ba kayong aso na dumaan dito? Yung malaking aso po? Wala, iha. Sige na, umalis na kayo. Naghihintay na sa inyo ang fiesta. Tayo na, Cesar. Aminin tubig at bilisan na natin. Gusto ko na makarating sa pinsan ko. Salamat po, Manang ha. Tuloy na po kami. Bumalik kami sa jeep at muli ko itong pinaandar. Habang binabaybay namin ang daan, hindi ko maalis sa isip ko ang mukha ni Aling Minerva. Parang may lihim siyang itinatago. Alam niya kung ano ang nangyari sa aso at sa baryong nakita ko sa aking panaginip. Ang mga salitang binitawan niya ay patuloy na tumatatak sa aking isipan. Hindi na kami kalayuan sa may fiesta. Nang masilayan ko ang simbahan sa baryo at ang mga taong nagtitipon doon, biglang nawala ang aking kaba. May tugtog ng musika, saganang pagkain at mga taong masayang nagtatawanan. May kung anong kakulangan akong naramdaman sa dibdib. Ngunit hindi ko na yun pinansin dahil tuluyan na akong namangha sa aking nakikita.
Tignan nyo, ang ganda ng fiesta dito, ang daming tao. Sabi ko na nga ba, hindi totoo yung sinasabi ng asong yun. Oo nga, ang saya-saya, ang daming ilaw. Ang daming tao, Lori. Nakita mo na ba yung pinsan mo? Oo, nandun siya oh. Kuya John! Kuya John! Kamusta ka na? Akala ko di mo na kami hintayin eh. Lori, Angela, Cesar. Ay, akala ko hindi na kayo darating eh. O kumusta biyahe nyo? Wala namang aberya, diba? Saka Lori, Ate June na ako ngayon ha, hindi na Kuya June. Ano ka ba? Ay, wala naman pong problema, Ate, Kuya, Ate June. Medyo natagalan lang. Grabe, ang daming tao. Ang saya pala talaga ng piyesta dito sa probinsya nyo. Ang daming pagkain. May lechon, may adobo, may sinigang. Ay, gutom na ako. Gusto ko na kumain. Uy, teka. Sino yung matandang lalaki dun? Nakatingin sa atin ah. Ah, si Lolo Clarino yan. Siya yung kilalang albularyo dito sa baryo. Oo nga no, si Lolo Clarino. Sabi nila magaling daw yan sa pagpapagaling ah. Gusto mo bang kausapin siya tungkol dun sa aso? Hindi ko alam eh. Pero baka pwede, malay mo. May alam siya kung bakit nagpakita yung asong yun. Sige, subukan natin. Tara, puntahan natin siya. Nilapitan namin si Lolo Clarino at agad kong napansin ang titig niya sa amin na parang alam na niya kung bakit namin siya lalapitan. Malalim ang kanyang mga mata kung tumingin. Tila nakita na niya ang lahat ng lihim ng mundo. Habang papalapit ako, naririnig ko pa ang musika at ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ngunit bigla na lamang itong naglaho sa aking pandinig. Bumalik ang kaba sa aking dibdib. Alam kong ang mga sasabihin niya ay may kakayahang baguhin ang lahat para sa amin. Handa na akong malaman ng katotohanan. Ngunit hindi ko rin tiyak kung kaya ko ba itong tanggapin. Magandang gabi po, Lolo Clarino. Kamusta po kayo? Ako po si Cesar. Nandito po sana ako para magtanong. Magandang gabi rin sa'yo, Apo. Anong nais mong malaman? Alam ko na kung ano yan. Tungkol sa asong may pulang mata, hindi ba? Opo, Lolo. Tungkol nga po doon. Pero, paano niyo po nalaman? Nakita niyo po ba siya? Hindi ko siya nakikita, iho. Pero naririnig ko ang kwento niya. Ang asong yun ay isang sungil. Isang aswang na nagkaan yung aso para makalapit sa tao. May masama siyang balak. Kumakain siya ng laman ng mga tayo. Laman ng mga tao? Kaya po ba niya kami sinusundan? Oo, sinusundan niya kayo dahil nakita niyo siya. Lalo na ikaw, dahil narinig mo ang boses niya. Ayaw ng sungil na may nakakakita sa kanya. Kapag may nakakita, ginagawa niyang pagkain. Kaya mag-ingat kayo mga apo, hindi pa siya tapos sa inyo. Cesar, anong sinasabi ni Lolo? Lolo, ligtas po ba kami dito? Huwag ka mag-alala po. Ligtas kayo dito sa piyesta. Maraming tao, maraming ilaw. Takot ang sungil sa liwanag at sa dami ng tao. Pero pag umalis na kayo, pag nasa daan na ulit kayo, doon niya kayo susundan. Hindi naman siguro, Lolo. Sa gabi lang naman siya nagpapakita, di ba? Pag umaga na, ligtas na kami. Posible hindi siya magpakita sa umaga, pero hindi papayag ang sungil na basta na lang kayo makaalis. May kailangan kang gawin, Cesar. May kailangan kang ibigay sa kanya. Nakatingin ako kay Lolo Clarino at hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang asong inakala kong nangangailangan ng tulong ay isa palang aswang na bala kaming kainin. Para akong binuhusan ng yelo. Naririnig ko ang tawanan ng mga tao sa likod. Ngunit pakiramdam ko'y hindi na ako bahagi ng kasiyahang yon dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. Malalim na ang gabi at ang liwanag ng fiesta ay tila hindi na sapat
upang itaboy ang mga nilalang na gumagala sa paligid. Doon ko lamang lubos na naunawaan na may isang malaking pagsubok na naghihintay sa akin. At hindi ko alam kung makakaligtas pa ba ako rito. Nang gabing yon, sa bahay muna kami ni Lolo Clarino nakituloy. Ano po ba talagang kailangan ko ibigay, Lolo? Ano yung gustong ipahiwatig ng sungil? Ang sungil na yon, dati siyang tao, Apo. Isang taong nawalan ng pamilya dahil sa isang matinding trahedya dito sa baryo. Yung larawang suot niya sa kwintas, yun ang pamilya niya. Sa sobrang desperasyon at sakit, sumanib siya sa lahi ng aswang at doon siya naging sungil. Kaya pala, kaya siguro niya kami sinusundan. Akala niya may tutulong kami sa kanya. Pakiramdam ko po, Lolo, hindi niya kami sasaktan. Gusto niya lang mapansin o matulungan. Paano ko po siya matutulungan? Kailangan mong puntahan ang lugar kung saan naroon ang kanyang pamilya. Sa bundok na malapit dito. Sabihin mo ang sadya mo, makipagkasundo ka. Pero tandaan mo, iho, mag-isa ka lang dapat. Kapag may kasama ka, maaaring magalit siya. Hindi pwede! Hindi kita papayagan pumunta doon mag-isa, Cesar! Paano kung may mangyari sa'yo? Kailangan kong gawin to, Angela. Kung hindi tayo makakaalis dito. Hindi rin siya titigil. Kailan ko po kailangan pumunta? Kapag ang buwan ay nasa pinakamataas na posisyon, doon siya lilitaw. Doon mo siya puntahan sa bundok at tandaan mo, kahit mukhang maayos sa usapan, huwag mo agad siyang pagkakatiwalaan. Maging maingat ka. Opo, Lolo. Tatandaan ko po lahat. Sabihin niyo lang po kung saan mismo ang lugar. Cesar, sasamahan kita. Kahit sa malayo lang. Hindi kita iiwan. Importante, may backup ka. Salamat, Lori, pero hindi pwede. Kailangan mag-isa lang ako. Pero salamat sa malasakit. Maghahanda muna ako at hihintayin ng tamang oras ng buwan. Tutulungan kita sa paghahanda. Basta mangako ka na babalik ka, ah. Maghihintay kami rito. At tandaan mo, kahit mag-isa ka doon, hindi ka nag-iisa. Tama. Maghanda ka. Humingi ka ng lakas sa may kapal. Kakailanganin mo yun. Lolo, tignan niyo po ito. May anting-anting ako, regalo sa akin ng isang duwende na nakilala ko nung bata pa ako. Sabi niya gamitin ko raw kapag nasa panganib ako. Malakas ang anting-anting na to. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya niya pero tandaan mo, hindi lang yan ang sandata mo. Ang puso at isip mo ang mas mahalaga. Kahit may anting-anting ka, natatakot pa rin ako. Paano kung hindi pa rin yan sapat? Kung hindi ako pupunta, walang magbabago. Para to sa atin at para rin sa mga tao rito. Sabi nga ng tatay ko, kung walang maglalakas loob, walang mangyayari. Grabe ka talaga, Cesar. Sige na nga, pero tandaan mo, nandito lang kami. Kahit malayo ka, ramdam mo kami. O siya, pampalakas loob ha. Alam niyo ba, minsan tinanong ko sarili ko sa salamin kung bakit ako tumataba. Tapos sinagot ko, kasi mas masarap ang buhay pag may pagkain. Ikaw talaga, Lori, kahit kailan. Salamat. Kailangan din natin ng tawa para hindi tuluyang matakot. Tama yan. At mas mabuti pa, kumain muna tayo. May inihanda akong hapunan. Adobo, sinigang, lechon, kawali. Piyesta naman ngayon. Kailangan natin ng lakas bukas. Wow, Lolo. Amoy pa lang panalo na eh. Akala ko hindi na po tayo makakapagkwentuhan dahil sa lahat ng nangyari. Alam niyo po, pangarap ko po talagang maging teacher. Gusto ko pong tulungan ng mga bata na maabot din ang mga pangarap nila. Nakatingin ako sa kanila. Kay Lolo Clarino na abala sa pag-aayos ng hapunan. At kay Angela na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Napangiti ako. At kahit papano'y biglang nawala ang bigat ng takot sa aking dibdib. Ang anting-anting na hawak ko ay biglang uminit. Na parang ipinahihiwatig na handa na rin ito. Nang gabing yun, napuno ng tawanan ang bahay ni Lolo Clarino. Ramdam ko na hindi na ako nag-iisa. At yun ang pinakamalakas na sandatang meron ako.
Lolo, grabe! Ang sarap nitong lechong kawali. Parang bigla akong lumakas ah. Sabi mo kanina kailangan ko ng lakas, di ba? Eto, kakain talaga ako ng marami para ready ako. Ikaw talaga po. Pero tama ka rin. Minsan ang pagkain nagbibigay ng lakas, hindi lang sa katawan, pati sa puso at isipan. Noong bata pa ako, tuwing may problema ako, laging nagluluto ang lola ko. Sabi niya kapag masarap ang pagkain, mas madaling gumaan ang bigat sa dibdib. Angela, kapag naging guro ka na ha, turuan mo yung mga bata na kumain ng maayos para lumakas. Tsaka ikwento mo sa kanila yung istorya ko sa salamin. Makakatulong yun para matutunan nilang tanggapin ang sarili nila kung ano man sila. Oo naman, gagawin ko yun, no? Totoo yan. Kapag masaya ang tao, mas madali silang matuto. At ikaw, pagbalik mo rito, isasama kita sa klase ko, ah. Ikwento mo sa mga bata yung karanasan mo tungkol sa sungil. Baka matakot sila ha. Pero sige, magkukwento ako. Tsaka next time, sa bakasyon natin, sa dagat naman tayo maliligo. Magsasaya, ganun. Kalimutan lahat ng masasamang nangyari. Gusto ko yan na po. Patagal na rin ako hindi nakakalabas ng baryo. At kapag tuluyan ang nawala ang sungil, magiging malaya na tayong gawin ang gusto natin. Pero tandaan mo, pag nandun ka na sa bundok, huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko. Huwag ka agad maniwala. Marunong siyang manlinlang. Cesar, kapag nandun ka na, isipin mo lang na nandito kami. Huwag mong kalimutan yung anting-anting mo. At higit sa lahat, may mga kaibigan kang handang sumuporta sa'yo. Sabi nga ni nanay, ang kaibigan nag-aalala parang ilaw sa gitna ng dilim. Sangayon ako dyan, Lori. Salamat sa inyong lahat. Kung wala kayo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bukas maghahanda na ako ng lahat ng kailangan ko. Hindi ako papayag na matalo lang. Sana lang, pumayag siyang makipagkasundo. Nakatingin ako sa bintana at tanaw ko ang buwan na unti-unting bumababa. Papalapit na ang araw na kailangan kong umakyat sa bundok. Dala ko ang anting-anting na nasa bulsa ko. Tuwing may masamang mangyayari ay nag-iinit ito. Ramdam ko ang kaba, ngunit nanatili akong matatag dahil sa mga taong kasama ko. Mas lalo pang lumalim ang gabi. Subalit ang liwanag sa loob ng bahay ni Lolo ay sapat na upang itaboy ang lahat ng masasamang nilalang sa labas. Lolo, kailan ba talaga yung araw na nasa pinakamataas sa posisyon ng buwan? Parang hinihintay ko na lang siyang dumating para matapos na tong lahat. Sa darating na Lunes po, may 3 araw ka pa para maganda. Gamitin mo na maayos ang oras na yan. Bukas, pumunta ka sa simbahan, magdasal ka at alamin mo na rin ang eksaktong lugar sa bundok, doon sa dating bahay ng pamilya ng sungil. 3 araw na lang? Ang bilis naman, Cesar. Tutulungan kita bukas. Maghahanda tayo. Bibili tayo ng mga pagkain na pwede mong dalhin. Mga pwedeng panlaban. Tsaka magdala ka ng Biblia, ha? Kapag natakot ka, basahin mo lang. Salamat, Angela. Ang sweet mo talaga. Dadaling ko talaga lahat yan para sa ikapapanatag ng loob mo. Ang galing mo talaga magsalita, Cesar. Pero totoo to ha. Kahit gaano kalakas ang anting-anting mo, kung walang taong nag-aalala sa'yo, kulang pa rin. Bukas sasamahan kita sa simbahan. Ipagdarasal natin na maging ligtas ka. Sobrang swerte ko sa inyo. Kayo yung mga kaibigan ko. Mahalaga kayo sa akin. Kaya hindi ako susuko sa sungil na yon. Buti na lang talaga nakilala ko yung duwende na yon. Dahil sa kanya may anting-anting ako ngayon. Maraming duwende sa baryong to po. Tumutulong sila sa mga taong mabuti ang puso. Kaya ka binigyan ng anting-anting. Alam nilang ikaw ang makakatulong o makakatapos sa problema ng sungil. Tandaan mo rin to. Ang sungil ay dating tao. May damdamin pa rin siya. Pero mag-iingat ka. Matalino at tuso rin siya. Tama si Lolo. Hindi lang siya masamang nilalang. May mga dahilan kung bakit siya naging ganun. Kaya kapag nakausap mo siya, kausapin mo na may malasakit ha. Baka yun talagang kailangan niya para magbago. Makalipas ang 3 araw, nasa mataas na posisyon na ang buwan. Sinabi ni Lolo Clarino na sasamahan na lang nila ako. Kaya kinabukasan ay nagpasya kaming harapin ang sungil. Sinamahan din ako ni Aling Minerva, kasama sina Angela at Lori. Naglakad kami sa masukal na gubat
kung saan sari-saring tunog ng mga hayop ang aming naririnig. Maya-maya pa, napansin namin ang mga bakas na parang sa aso. Sinundan namin ang mga ito hanggang sa makarating kami sa isang lumang kuweba. Grabe, ang laki ng kuweba. Parang bibig na handang lumamon sa atin kahit anumang oras. Huwag ka matakot, Apo. Tandaan mo, ang takot ang unang kalaban. May inihanda akong maliit na turotot. Proteksyon natin ito. Ang tahimik dito. Masyadong tahimik. Parang lahat ng hayop nagsitakbuhan at nagtago. Oh, eto na ba yun? Grabe, sobrang creepy. Naninindig na talagang balahibo ko. Ito na to, ang pinakahihintay natin. Sana lang hindi tayo gawing ulam ng sungil na yun. O siya, may sandata na ako. Ang tapang mo talaga, Lori. Pagpasok natin sa kuweba, ikaw nang bahala sa sungil ha. May dala ka namang bato. Pero grabe, ang lamig dito. Ito ang senyales. Lalabas na ang mga tuwedeng kakampi natin. Kaya huminga kayo. Huwag kayong matakot. Mag-ingat ka palagi, anak. Nandito lang kami. Mga kaibigan mo. Manalig ka sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Nakatingin ako sa kanila. Ang tunog ng turotot ni Lolo ay parang musikang nagpapakalma sa aking puso. Unti-unting nagiinit ang anting-anting sa aking bulsa. Pinapahiwatig na malapit na kami sa aming pupuntahan. Tumatagos sa aking damit ang lamig ng kuweba. Ngunit mas nangingibabaw ang init ng kanilang pagmamahal. Hindi ako nag-iisa. Yun ang tanging bagay na umiikot sa aking isipan nang magsimula kaming maglakad papasok. Halina kayo, pumasok pa tayo sa loob. Sigurado ako nandito lang ang sungil. Ang daming larawan sa mga pader. Parang buong bahay ang ikinuwento eh. Grabe, sobrang luma na. Ramdam mo talaga yung bigat ng nakaraan. Oo nga, parang may naganap na matinding away dito noon. Tignan mo yung mga katawan sa mga ukit. Sana hindi tayong susunod na gawing pagkain ng aswang na yun. Diyos ko, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Ligtas mo po kami. Ito ang kasaysayan ng mga sungil. Dito nila pinalalakas ang kanilang kapangyarihan. Tandaan nyo, may mabuti at may masamang aswang tulad din ng tao. Kaya huwag kayong basta-basta magtiwala. Maging mapagmatsyag palagi. Huwag na nating pagtuunan ng pansin ang mga larawang yan. May nararamdaman akong masamang espiritu. Parang may sumunod sa atin. Baka siya na yun, Aling Minerva. Yung nasa larawan. Siya ba yung sungil, yung dating tao? Mukha siyang mabait nun ah. Tama si Lolo kanina. May dahilan kung bakit siya naging ganun. Kaya ikaw, Cesar, tandaan mo rin kung bakit tayo nandito ha. May dahilan din to. Ayan na, ang pag-ibig na magliligtas sa lahat. Sana lang hindi tayo ma-inlove sa masamang nilalang. Hindi nakakatawa yun, Lori ah. Tumihimik ka nga lang. Tinitigan ko ng mabuti ang larawan. May ngiti sa kanyang labi at ang mga mata niya'y puno ng pag-asa. Hindi ako makapaniwala na siya rin ang parehong nilalang na kinatatakutan ng buong baryo. Lalong umiinit ang anting-anting sa aking bulsa. Parang ipinahihiwatig na malapit na naming matagpuan ang sungil. Habang palalim ng palalim ang daan, unti-unti ring humihina ang liwanag ng lampara. Ngunit sa tuwing hawak ko ang kamay ni Angela, ay naririnig ko ang tawa ni Lori. Unti-unting nawawala ang aking takot. Naririnig niyo ba yun? Parang may nagsasalita pero wala namang ibang tao dito kundi tayo. Huwag niyo sabihin... Oo, Apo. Siya na yun. Maging maingat tayo. Mas mabuti siguro, umatras na tayo. Baka mapahamak lang tayong lahat. Alam ko kung gaano kalakas ang sungil na yan. Kahit may anting-anting, hindi siya basta-basta natatalo. Huwag po kayong matakot, Aling Minerva. Kasama natin si Cesar. At may anting-anting po siya. Malakas yun, naniniwala po ako sa kanya.
Ito na to. Handa na ako. Kapag lumabas siya, babatuin ko to diretso sa ulo niya. Kailangan ko lang tumama. Easy ka lang, Lori. Huwag mo muna ibato yan. Kausapin muna natin siya. Yun naman talagang pakay natin dito eh. Kapag ayaw niya makapag-usap, saan na tayo mag-isip ng susunod? Ito na ang senyales. Paganda na tayo. Kasama na natin ang mga kaibigang 20. Maging mahinahon lang kayo. Paging matatag ka, Cesar, ah. Malakas ka at hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. Lalong lumalakas ang boses at malinaw ko na itong naririnig. Ang anting-anting sa aking bulsa ay lalo pang umiinit na parang sumasabay sa tibok ng aking puso. Nakikita ko ang luha sa mga mata ni Angela at ang kanyang takot. Ngunit ramdam ko rin ang tapang ni na Lolo at Lori. Sa sandaling yon, alam kong handa na ako. Narito na ako! Lumabas ka na, Sungil! Hindi kami nandito para lumaban. Gusto namin makapag-usap sa'yo. Bakit kayo pumunta rito? Gusto nyo rin pang mamatay? Hindi ako natatakot sa'yo. Alam kong dati ka ring tao, kaya nandito kami para makinig. Dating tao? Wala na akong karapatang tawagin tao. Aswang na ako ngayon. Sinaktan ako ng lahat. Iniwan, tinapakan, pinagkaitan. Nakikita ko yung lungkot mo. Ramdam ko yung galit mo. May dahilan ka kung bakit ka naging ganyan, di ba? Oo nga, sabihin mo na lang kung ano yun. Baka naman may tulong pa kami para sa'yo. Kilala ko ang kwento mo, Sugi. Pinatay ang pamilya mo, pero hindi ibig sabihin na kailangan mo saktan ng iba. Hindi nito ibabalik ang nawala sa'yo. Ito ang Biblia ang binigay sa akin ni Angela. Hindi kami nandito para husgahan ka. Baka makatulong to para makahanap ka ng kapayapaan. Hindi mo kailangan makipaglaban sa amin. Nakatingin ako sa Sungil. Sa mukhang puno ng kalungkutan at puot na bababanaag sa kanyang mga mata. Hindi takot ang naramdaman ko, kundi awa para sa kanya. Ang anting-anting ko ay hindi na masyadong nag-iinit. Nakita ko sina Angela at Lori na nakikipag-usap sa kanya ng may pagmamahal. At si Lolo nagkukwento ng kanyang nakaraan. Ang gubat sa labas ay tila tumahimik na rin. At ang liwanag ng buwan ay marahang tumatawid sa bunganga ng kuweba. Parang naging maayos ang lahat. Ngunit nagkamali kami. Dahil bigla na lamang tumawa ng malakas ang halimaw. Sa loob ng kuweba, mas malinaw kong nakita ang sungil sa kanyang tunay na anyo. Isang malaking nilalang na may mapupulang balahibo at matutulis na ngipin. Kahawig ng isang dambuhalang unggoy. Bigla itong umatake sa amin, kaya wala kaming nagawa kundi lumaban. Grabe, ang laki mo pala talaga. Pero hindi ako uurong. Kahit gaano ka pa kalaki at kalakas, hindi ako matitinag. Lalabanan ka namin. Magsisisi kayo na nagpunta kayo rito, mga hangal. Sa ngala ng lahat ng mabubuting espiritu, panghinaan ka! Cesar! Tutulungan kita! Hindi ko hahayaang saktan ka ng aswang na yan! Sabi ko na nga ba, hindi siya magbabago! Diyos ko, iligtas niyo po sila. Mga kaibigang duwende, tulungan niyo kami. Ito na to, handa na ako. Kailangan ko lang ng tamang timing. Pag nagkamali siya, ibabato ko to diretso sa mukha niya. Tanggapin mo to! Ito ang lakas ng anting-anting na hawak ko. Ang init! Ano to? Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Nakatingin ako sa kanyang nakakatakot na anyo. Malaki, mabangis, at puno ng puot ang kanyang mga mata. Ramdam ko ang lakas ng anting-anting. Lalo itong umiinit sa aking palad. Naririnig ko ang malakas na tinig ni Lolo habang binibigkas ang orasyon.
At nakikita ko rin sina Aling Minerva at Lori na patuloy na binabato ang halimaw. Pagod na ang aking katawan, ngunit patuloy pa rin tumitibok ang aking puso. Dahil alam kong kailangan kong magwagi para sa aming kaligtasan. Huwag kang tatakbo! Harapin mo ako! Tapusin na natin to, kailangan na rin namin makauwi! Hindi mo ako matatalo. Ako ang pinakamalakas dito. Pawid mo mga tao may mabuting puso. Walang lugar dito ang galit at puot mo. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako matatalo. Kayong mga tayo, kakainin ko kayo at lalo pa akong lalakas. Cesar, tutulungan kita! Sabay natin siya pababagsakin! At tatapag niyo ha. Gusto niyo talaga mamatay. Sa totoo lang, nung una pa lang kayong makita, gusto ko na kayong kainin. Lalo ka na, Cesar. Manimik ka! Hindi mo kami makakain! Kahit anong gawin mo! Ngayon na! Sabay-sabay ang atake! Hindi ako papayag. Hindi niyo ako matatalo. Mas lalo pang tumindi ang labanan namin ng halimaw. Pinag-isa namin ang liwanag ng aking anting-anting at ang orasyon ni Lolo Clarino. Ngunit tila isa siyang matibay na pader na hindi namin mapatumba. Nakita ko si Aling Minerva na ginagamit ang lahat ng mahahawakan niya upang saktan si Sungil. Subalit, tila wala pa ring epekto. Nangangalay na ang aking katawan, ngunit patuloy akong binibigyan ng lakas ng anting-anting. Ramdam ko na malapit na kaming magwagi. Tama na to! Hindi kami nandito para makipaglaban. Gusto lang namin makapagkasundo. Wala akong balak makipagkasundo sa inyo. Kakainin ko na lang kayo. Ano itong liwanag na to? Yan ang liwanag ng pagmamahal. Galing sa mga kaibigan niya. Nakalimutan mo lang na mas malakas ang pag-ibig kaysa sa kasamaan. Tanggapin mo to. Baka makatulong para maalala mo kung sino ka noon. Na tao ka rin. Wala na akong pakialam sa nakaraan ko. Ginamit ko lang ang trahedya ng pamilya ko para kaawaan ng mga malhinang katulad niyo. Nalinlang ko kayo. Kahit ano sabihin mo, alam ko may natitira pang puso sa'yo. Pwede ka pang magbago. Tutulungan ka namin. Kailangan mo nang pumili. Wala na akong nararamdaman. Kahit awa wala na. Mas pipili ko kayong kainin at patayin. Unti-unti nang humihina ang liwanag ng aking anting-anting. Nakatingin ako kay Sungil na puno ng matinding galit. Nang marinig niya ang kunin ng turotot ni Lolo Clarino, bigla siyang umatras at tuluyang umalis. Pero bago yon, binigyan niya kami ng babala. Hindi pa raw tapos ang laban at sigurado akong babalik siya para kainin kami. Nang gabing yon, umuwi na kami para magpahinga. Sa loob ng bahay ni Lolo Clarino, madaling araw na. Ang iba ay nakahiga na. Ang ilan naman nakaupo sa sahig. May maliwanag na ilaw na nagmumula sa gasera. Maya-maya, dumating si Kuya Jun, hinihingal at may bitbit na supot ng mga damit. Oh, nandito na ako. Grabe, nakita ko kayo mula sa labas. Ano ba nangyari? Para kayong binagsakan ng langit at lupa ah. Kuya Jun, buti naman na dumating ka. May napansin ka bang kakaiba sa dinaanan mo? Kahit ano lang. Kuya Jun, tuloy na talaga alis mo sa baryo? Ngayon na ba talaga? Oo, tuloy na. Pero bago ako umalis, gusto ko muna magpaalam sa inyo. Pasensya na kung biglaan. Alam kong gusto niyong sulitin yung bakasyon dito kaya mas mabuti dito muna kayo sa bahay ni Lolo Clarino. Mas ligtas dito, kasama niyo siya. Salamat Kuya Jun sa pagpapatuloy sa amin ha. Kahit na... Oo, wag na lang po. Kuya, sino po ang kasama niyo sa pag-alis?
Ako lang mag-isa. Sasakay lang ako ng kalabaw papuntang bayan. Sanay na ako dito. Huwag na kayo mag-alala, no? Mabuti yan, John. Bumalik ka na lang kapag gusto mo. Alam ko malaki ang pangarap mo sa lungsod. Oh, sige, mauna na ako ha. Bantayan niyo yung isa't isa ha at lagi kayong dumulog sa Diyos. Hindi niya kayo pababayaan. Nakatingin ako kay Kuya Jun habang palabas siya ng pintuan. Ang mga salitang binitawan niya ay parang batong tumama sa aking dibdib. Alam kong hindi lang si Sungil ang kalaban namin. Nangangalay pa rin ang aking katawan mula sa labanan. Ngunit ayaw pa rin tumahimik ng aking isipan. Doon ko naisip na kung nais naming magtagumpay, kailangan naming magtulungan. Isa para sa lahat at lahat para sa isa. Ramdam ko rin ang titig ni Angela sa akin habang nagpapaalam si Kuya Jun. Kaya kinabukasan, sinimulan na namin ang pagsasanay dahil alam naming hindi kami titigilan ng sungil na yon. Si Lolo Clarino ang naging gabay at nagsanay sa amin. Lolo, bakit parang hindi ko pa rin makuha yung tamang paggamit ng anting-anting? Parang may kulang pa rin eh. Hindi lang lakas ang kailangan mo, Cesar. Kailangan mo makapag-ugnayan sa anting-anting at sa kaibigan mong duwende. Siya ang nagbigay niyan sa'yo. Gamitin mo ang puso at isip mo para maramdaman siya. Yung duwende, paano ko siya makausap gamit ang puso at isip kung hindi ko naman siya nakikita? Marami ka pang matututunan na po. Tandaan mo, mas malinaw ang mata ng puso kaysa sa mata ng katawan. Makinig ka lang sa tibok ng puso mo. Isipin mo siya. Doon magsisimula yon. Cesar, uminom ka muna oh. Baka manghina ka kakasanay eh. Salamat sa tubig. Sakto talaga. Kailangan ko to. Kasama mo ako sa laban na to, Cesar. Mamaya ipagluluto kita ng masarap na ulam ha. Ay nako, masisipagan ko pa talaga tong ensayo kung may lutong masarap. O siya, Lolo Clarino, game na ulit. Magsanay pa tayo. Naramdaman ko ang init ng kamay ni Angela sa aking kamay. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod at takot na nararamdaman ko. Biglang nagliwanag ang aking anting-anting. Mas malakas kesa dati. Nakita ko si Lolo Clarino na nakaupo at nakangiti sa amin. Kaya napayuko ako. Ramdam niya kung ano ang nangyayari. Habang nagpapatuloy ako sa pagsasanay, ramdam kong unti-unti akong lumalakas. Hindi lamang dahil sa anting-anting, kundi dahil may mga taong nagtitiwala at naniniwala sa akin. Halos 3 oras na rin ako nagsasanay, kaya talagang hinihingal na ako. Lolo Clarino, Cesar, kain na kayo. Baka mauna pa kayong mamatay sa gutom kaysa sa sungil na yon. Salamat ha, Lori, sa pagdala ng pagkain. Grabe talaga suportan niyo sa training ko. Siyempre naman, kahit saan ka masaya, susuportahan kita. Tsaka, paano ka lalaban kung walang laman yung tiyan mo? Baka hindi ka pa tinamaan, hinimatay ka na kaagad. Tama si Lori. Kain na muna tayo. Nagluto ako ng masarap, promise. Totoo. Ang sarap ng luto mo, Angela. Mamaya tuturuan pa ako ni Lolo Clarino ng orasyon. Gagaling ako talaga para matalo ko na yung halimaw na yun. Ay, buti na lang talaga at nakilala natin si Lolo Clarino, no? Pero Cesar, magpahinga ka rin ha. Hindi pwedeng puro ensayo lang. Tama yan. Kailangan din ng pahinga. At kumawa rin ako ng maraming turotot. Bibigay ko yan sa inyo. Kapag may masamang mangyari, gamitin nyo yan para makatawag ng saklolo. Maraming salamat po, Lolo. Malaking tulong to sa amin para malagaan namin ang isa't isa. Habang sabay-sabay kaming kumakain, naramdaman ko ang isang kasiyahang hindi ko naranasan noong unang araw namin sa baryong to. Puno ng tawanan at kwentuhan ang silid, na parang walang nakaambang panganib sa labas. Napatingin ako kay Angela.
Masaya siyang nagkukwento tungkol sa kanyang buhay noong bata pa siya. Nagliliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa. At nang sandaling yun, parang gusto kong manatili na lang doon. Ramdam kong unti-unting lumalalim ang damdamin ko para sa kanya. Hindi na lang siya kaibigan sa paningin ko. Isa na siya sa mga taong pinakamamahal ko sa buhay. Ngunit bigla akong napaisip, paano kung mawala siya dahil sa halimaw na yon? Hindi ko kayang isipin yon. Kailangan ko siyang protektahan anuman ang mangyari. Tingnan mo yung langit, Cesar. Ang daming bituin, no? Parang lahat sila nagbabantay sa atin. Oo nga no, parang yung mga bituin na yan, mga ninuno natin. Parang sinasabi nila na tuloy lang, nandito lang sila, tumutulong. Natatakot ako, Cesar. Paano kung hindi na tayo makaligtas sa susunod na laban? Ayokong mangyari yun. Huwag kang matakot, kasama mo ko. Kasama rin natin sina Lolo, si Lori at lahat ng tumutulong sa atin. Kakayanin natin, matatalo natin yung sungil. Hoy, tignan niyo to! Nakita ko sa ilalim ng kama ni Lolo Clarino. Parang laruan ng duwende. Uy, ang ganda nito ah. May liwanag din, parang yung anting-anting ko. Yan ang laruan na ibinigay sa akin ng duwende noong bata pa ako. May kakayahan yan na magbigay ng lakas sa mga taong nangangailangan. Astig, Lolo Clarino. Pareho pala tayong binigyan ng duwende ng mga kakaibang gamit eh. Kaya gamitin natin sa mabuti, iho. Angela, itako mo muna tong laruan para sa akin. Talaga po, Lolo. Salamat po. Nakita ko ang ngiti ni Angela nang tanggapin niya ang laruan. At parang biglang nawala ang lahat ng lungkot na mababanaag sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang kamay niya na humawak sa akin. At nang sandaling yun, alam kong hindi na ako kailanman mag-iisa. Ang panganib na dulot ng halimaw ay tila naging malayo. Dahil may mga taong handang ipaglaban ako. Tulad ng kahandaan kong ipaglaban sila. Ngunit nakarinig kami ng ingay mula sa labas. Parang huni ng isang galit na hayop. Naririnig niyo ba yun? Parang may hayop sa labas ah. Posibleng mga aswang yan. Mga kakampi niya. Mukhang sinusubukan ng tayong takutin. Handa na kami, Lolo. Kasama natin ang Diyos. Hindi kami uurong. Tandaan niyo, mas malakas ang pagmamahal kaysa kasamaan. Hindi niya tayo matatalo. Sige, ako muna magbubukas. Baka hayop lang yun sa labas. Sasamahan kita. Ihanda mo yung pamalo mo. Mag-iingat kayo, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi kami magpapatalo sa halimaw na yun. Pagbukas namin ng pinto, isang aso ang nakatingin sa amin. Pulang-pula ang mga mata nito. Ngunit alam kong hindi yun ang sungil na nakalaban namin. Mabilis itong tumalikod at umalis. Napatitig na lamang ako habang papalayo ito. Makalipas ang 2 araw, natatakpan ng makapal na ulap ang buwan at ang bahay ay tanging liwanag ng lampara lamang ang nagbibigay ilaw. Nakatayo kami sa labas ng bahay. Sina Angela at Lori ay nagtatago sa likod ng pintuan. Tahimik na nakikinig at nakikiramdam sa paligid. Parang may kakaiba sa hangin ngayon, Lolo. 2 araw na tayo nakaabang at pakiramdam ko, nagpakita yung sungil ng isang gabi para balaan tayo. Hindi lang yun babala, Cesar. Nagpakita siya para iparamdam na kaya niya tayo. Si Jonas, siya ang sungil na yun. At sigurado kung hindi siya nag-iisa, kaya kailangan natin maging alerto. Hindi basta-basta ang kalaban natin. Kakayanin natin to, di ba? Kasama natin ang Diyos. At kung may umatake man, lalaban tayo. So ano game plan natin pag nagpakita na naman yung sungil? Baka isipin pa niya nag-aanda tayo ng handa para sa kanya ha. Kahit wala akong anting-anting, lalaban pa rin ako. Hoy! Bakit nandiyan kayo sa labas? Oh, heto. May dala akong ulam. Mas mabuti kumain na muna kayo. Para pag nagkagulo na may lakas kayo.
Salamat po, Aling Minerva. Sabi nga kumain ka muna bago ka matakot. Hindi ito oras ng biro. Naririnig ko ang mga yabag nila. Malapit na sila. Ihanda nyo na ang mga sandata nyo. At higit sa lahat, tibayan nyo ang loob nyo. Hindi po ako matatakot, Lolo. Wala siyang karapatan na saktan ng mga mahal ko. Kahit siya pang pinakamalakas na sungil sa buong probinsya. Ay, Diyos ko. Kabayan at tulungan niyo po kami. Nakita ko ang tapang sa kanilang mga mata. Kahit si Angela na kanina'y halatang kinakabahan, ngayon ay parang isa ng sundalo. Ang tibok ng puso ko ay halos lumabas na sa sobrang kaba. Naririnig ko ang mga yabag na papalakas ng papalakas. Parang isang hayop na pinipilit makapasok sa bahay. Alam kong narito na si Mang Jonas, ang sungil na matagal nang nagbabanta sa amin. Hindi ko alam kung mananalo kami, ngunit sigurado ako sa isang bagay. Sama-sama kaming lalaban. Malakas na bubukas ang pinto. Pumasok si Mang Jonas. May matang kulay pula at malalaking ngipin. Malalaki ang kanyang mga braso at matutulis ang kanyang mga kuko. Akala niyo ba makakatakas kayo sa akin? Sinundan ko kayo simula pa nung araw na dumating kayo sa baryong to. Ikaw, Angela, naamoy ko ang dugo mo. Ang bango. Gusto na kitang kainin. Hindi mo makukuha si Angela, sungil. Mas malakas ang pagmamahal namin kaysa sa kasama mo. Yan ang magpapahina sa'yo. Tignan natin kung may lakas ka pa umatake. Lalabanan ka namin kahit kapalit pa ang buhay namin. Hindi kita hayang manatili dito. Hindi mo ako matatalo, matandang lalaki. Ako ang pinakamalakas sa sungil. Kahit tamaan pa ako ng kidlat, hindi ako matitinan. Hindi! Hindi mo siya masasaktan. Ako ang harapin mo. Tingnan mo, ang kabutihan, lagi may liwanag. At ikaw, takot ka lang sa liwanag. Kaya mo yan, Cesar! Kaya niyo siyang talunin! Kung kailangan niyo ng tulong, nandito lang ako! Handa akong lumaban! Huwag ka lalapit, Angela. Delikado yung aswang na yan. Magtiwala ka kay na Lolo Clarino at Cesar. Kung ayaw mo umalis, tatapunan kita ng mainit na mantika. Alam ko mapipisala kita gamit to. Nagsimula ang labanan. Parang isang bagyong ayaw magpaawat. Nakikita ko si Lolo Clarino na patuloy na lumalaban gamit ang kanyang mga orasyon. Ako naman, hawak ang anting-anting ng duwende. Pinipilit kong gamitin ito ng tama. Inanyayahan ko ang duwende at makalipas ang ilang sandali, ramdam kong lumakas ako at nakipaglaban sa iba't ibang uri ng aswang. Umalingaw sa buong lugar ang kanilang mga sigaw. At ang takot na kanina'y bumabalot sa akin ay napalitan ng tapang. Buong lakas kong inatake ang sungil. Ngunit kahit ibinuhos ko na ang lahat ng lakas ko, tila wala pa ring epekto ito sa kanya. Doon ko naramdaman na kailangan pa namin ng dagdag na tulong. At sa mismong sandaling yon, narinig ko ang boses ng isang matanda. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. At may isang matandang babae na may puting buhok at mga matang kumikislap sa kulay dilaw ang nakatayo malapit sa isang malaking punong kahoy. Nagpakilala siya bilang si Lola Violeta. Nagpakilala rin kami sa kanya. Hawak niya ang isang anting-anting. At sa tuwing bumubulong siya, bigla na lamang kumikidlat sa paligid. Hindi mo siya matatalo, Jonas! Ako ang dahilan kung bakit hindi ka nakapasok sa barong ito sa loob ng maraming taon. Naawa lang ako sa'yo noon dahil sabi mo, magbabago ka na. Pero ngayon, uulitin ko ang ginawa ko noon. Handa akong gamitin ang kapangyarihan ng kidlat para pigilan ka! Ikaw na naman, Violeta. Akala ko patay ka na. Hindi mo ako matitinag ng kidlat mo. Isa ko sungil na hindi nasasaktan. Kahit anting-anting na kidlat pa ang gamitin mo.
Salamat at dumating ka, Lola Violeta. Hindi na talaga namin to kaya ng kami lang. Sobrang lakas niya. Yung kidlat nyo, yun lang ang nakakapagpahina sa kanya. Hindi pa tapos ang laban, iho. Pinahina lang siya ng kidlat. Pero kailangan natin siyang tapusin bago pa siya makabangon. Handa ka bang tumulong sa akin para wakasan ito? Hindi ako susuko. Kukunin ko pa rin si Angela. Kailangan ko ang dugo niya. At pagkatapos niya, kayo na ang susunod ko. Lahat kayo! Tama na, Jonas! Ang dami mo nang pinatay. Ilang pamilya pa bang sisirain mo bago ka tumigil? Ilan pang mawawala ng mahal sa buhay? Huwag ka maglala, Minerva. Kami na ang tatapos ito. Kasama natin si Violeta. Matatalo natin siya. Ako rin! Tutulong ako! Itong laruan! Ibinigay ito sa akin ni Lola para protektahan ako. At ngayon, gagamitin ko to para protektahan kayong lahat! Nakita kong hirap na si Aling Minerva dahil sa mga atake ng sungil. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Si Lola Violeta na may anting-anting ng kidlat. Si Lolo Clarino na may anting-anting ng duwende. At si Angela na may hawak na krus. Lahat kami ay nagtutulungan upang pigilan si Mang Jonas. Muling tumama ang kidlat sa kanya. At ang liwanag mula sa anting-anting ng duwende ay lalo pang nagpahina sa kanyang lakas. Pakiramdam ko, malapit nang matapos ang laban. Ang sungil ay nanatiling matikas na nakatayo kahit halatang hinihingal na siya. Malakas siyang umatungal at galit na sumigaw. At unti-unting naging kulay itim ang kanyang mga mata. Mas lalo pang lumaki ang kanyang katawan. At ang kanyang mga ngipin ay naging mas malaki at mas matatalim. Akala niyo tapos na to. Hindi pa. Kapag nasasaktan ng isang sungil, lalo lang siya lumalakas. Ngayon, papatay ko kayo lahat. Mas mabilis. Paano nangyari yun? Akala ko pinahina ka na ng kidlat ni Lola. Pero makinig ka, hindi kami susuko. Kahit mas lumakas ka pa, mas malakas ang tiwala namin sa isa't isa. Tama ang hinala ko. Mas malakas siya ngayon kaysa kanina. Pero tandaan mo, Jonas, may mas lalakas pa sa iyo. Handa ka na bang sumama sa akin, iho? Oo Lola, hanggang dulo to. Pagsamahin natin ang anting-anting ng duwende at ang agimat ng kidlat. Isang bagsakan. Hindi ako aalis dito. Kahit gaano pa siya kalakas, lalaban ako para sa inyo. Ako rin, hindi ako manonood lang. Kahit sungil ka pa, hindi ka makataka sa amin. Cesar, tumabi ka sa akin. Kailangan sabay ang puwersa ng kidlat. Lumalakas na siya. Kapag pumalya tayo, baka ito na ang huli. Oo Lola, pero hindi ako papayag na sa langit tayo mag-reunion. Kakayanin natin to kahit mas malaki pa siya sa atin. Aling Minerva, okay na po ba kayo? Huwag mo akong intindihin. Hindi ako aatras. Maliit lang ito kumpara sa dami ng pinagdaanan ko. Mas mahalaga ang buhay ninyo. Kaya lumaban tayo. Grabe, lumalaki na naman siya. Pero ready na ako. Sasama ako sa laban na to. Iha, hindi mo kakayanin ang lakas niya. Kami na bahala rito. Hindi po, Lola. Kailangan niyo rin po ako. Hindi ako aalis. Mahangal, hindi niyo ako mapipigilan. At takot niyo nagpapalakas sa akin. At wala kayong panalo sa laban na yan. Eh di sorry ka na lang. Hindi na ako natatakot sa'yo. Lalaban ako para sa pamilya ko at para sa mga mahal ko. Ramdam ko ang lamig ng hangin habang palapit ng palapit ang halimaw. Ngunit sa kalooban ko, may kakaibang init na hindi nagmumula sa galit, kundi sa tapang na tila ipinapasa nila sa akin. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako umatras. Cesar, sabayan mo ako! Sa bilang ko ng 3, sabay natin bibitawan ang lahat ng lakas natin! Lola, kahit manghina ako, ayos lang. Basta huwag tayong bibitaw sa gitna ng laban. Mga walang hiya kayo. Hindi niyo ako naiintindihan. Ako ang tunay na hari.
Ang mga sungil ay hindi basta halimaw. Kami ang bantay ng kadiliman. Pwede magsiuwian na kayo. Wala kayong lugar dito. May boundary rin ang kadiliman, hoy. Sa ngalan ng liwanag, hindi ka pwedeng manatili rito. Kahit gaano ka pa kalakas, babagsak ka rin! Pwede! Jonas, matagal na kitang kilala. Hindi ka dating ganito. Pero ngayon, ibang tao ka na. At kung kailangan ka namin pigilan bago mo kami patayin, gagawin namin. Sa tingin niyo ba natatakot ako? Pinilibig ko kayo sa hukay. Pero bago yan, sisipsipin ko muna ang lakas niyo. Hindi kami mauna sa hukay, Mang Jonas. Pasensyahan na lang. Kung may ililibing dito, ikaw yun. Kahit kami pa mag-hukay para sa'yo. Gumalaw ang lupa sa bawat paghakbang ni Mang Jonas. Kabadong-kabado ako ng mga sandaling yon. Pero hindi ako umatras at pilit kong pinatatag ang sarili ko. Sa bawat galit at bawat atungal ng sungil, lalo siyang nagiging malakas. Tumingin ako kay Lola Violeta at doon ko alam na handa na siya. Cesar, handa ka na ba? Sabay natin siya kaatakihin. Handa na po ako, Lola Violeta. Kahit 10 sungil pa yan, lalaban ako. Mag-iingat po kayo ha. Cesar, may tiwala ako sa'yo. Huwag mo siyang kawaan, Cesar. Masama siyang halimaw. At alam mo na kung anong nararapat sa kanya. Teka, sinasabayan ng lakas natin. Tumahimik na kayo! Ikaw ang uunahin ko, Cesar. Papatayin kita at kukuhanin ko ang anting-anting mo! Cesar, ngayon na! Nagsanib ang liwanag ng kidlat at ng anting-anting ng duwende. Isang malakas na kidlat ang biglang bumagsak at tumama kay Sungil. Hindi ako makapagsalita sa bilis at tindi ng mga pangyayari. Anong ginawa niyo? Bakit? Bakit nasasaktan ako? Hindi ako pwede masaktan! Hindi pwede! Lakas yan ng pagkakaisa, Mang Jonas. Yan ang hindi mo kayang talunin. Kahit gaano ka pa kalakas, kalaki o kayabang. Kahit may sungay at pangil ka pa. Huwag kang umiyak dyan. Hindi pa kami tapos. Hindi ako papayag! Hindi ako matatalo ng mga mahihirang tao na kagaya niyo! Akala mo ba? Puro tao lang kaming lahat. Nabulag ka sa sarili mong lakas, Jonas. Kaya hindi mo naramdaman kung sino talaga ako. Aling Minerva, ano pang ibig niyo sabihin? Hindi pwede yan! Hindi pwede! Sa isang iglap, biglang umihip ang hangin sa buong paligid. Akala ko'y nahihilo lang ako, pero hindi pala. Si Aling Minerva ay biglang nagbago ng anyo. Unti-unti siyang nagiging aswang. Nang matumba siya, biglang lumitaw ang kanyang mga pakpak. Tumigas ang kanyang balat at kumislap ang kanyang mga mata. Ngunit hindi katulad ng kay Mang Jonas. Oo, Cesar. Totoong nakikita mo. Isa akong aswang. Pero hindi ako tulad ng sungil na yan. Hindi ako kumakain ng laman ng tao. Ako ang bantay ng baryong ito. Tagapangalaga. Hindi mamamatay tao. Kung ganun, salamat po, Aling Minerva. Hindi ko akalaing may aswang palang katulad niyo. Handa pa rin ipagtanggol ang mahihina. Ikaw pala bumibigay sa akin mula pa noon. Bakit hindi ko yung nakita kaagad? Aba, Jonas. Ngayon lang kita nakitang natatakot. Marunong ka rin palang matakot, ha? Kahit halimaw ka. Akala siguro niya sila ka pwede maging malakas na aswang. Cesar, tulungan mo ko. Tapusin na natin siya. Sige po, Aling Minerva. Tatapusin na natin to. Sinugod namin si Mang Jonas. Para
Parang may sariling buhay ang anting-anting sa kamay ko. Binibigyan ako nito ng lakas. Bigla na namang kumidlat habang si Aling Minerva lumipad at buong tapang na inatake ang halimaw. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang sumabog sa paligid. Narinig ko ang matinis at masakit na sigaw ng sungil. Pagkatapos noon, biglang bumalot ang katahimikan. Huminga ako ng malalim. Tapos na ang laban at natalo namin ang sungil. Alam kong marami pang masasamang nilalang sa mundo. Ngunit sa sandaling yon, alam kong handa na akong harapin at labanan sila. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng laban, nanatili muna kami sa bahay ni Lolo Clarino. Hindi ko alam kung bakit nanginginig pa ako kahit tapos na yung laban. Parang kumapit yung takot sa balat ko. Pero ayun, pasalamat na lang tayo na buhay pa tayo, di ba? Hoy Cesar, kung gusto mo umiyak, okay lang ha. Sabihin mo lang, huwag yung nagmamatapang ka tapos nanginginig ka naman pala. Joke lang. Grabe ka talaga, Lori. Syempre, pagod si Cesar. Hindi biro yung hinarap niya, no? Ako nga sobrang takot kanina eh. Kung pwede lang tumakbo na ako eh. Kaso hindi ako ganun. Hindi ako nangiiwan. Mga bata, ang mahalaga ngayon, ligtas na tayo. Lalo na kayo. Kahit may sugat man sa balat o sa puso, ay gagaling yan. Pero yung tapang na ipinakita ninyo, yan ang mas lalong tumitibay. Dadalhin nyo yan habang buhay. Tahimik na ulit ang baryo. Ang ganang hangin, ang linaw ng awit ng mga ibon. Ibig sabihin, wala nang masamang presensya. Pasensya na kung natakot akong ipakita ang tunay kong anyo. Ayoko sana talaga malaman ninyo, pero wala na akong oras mag-isip. Kailangan ko lumaban kasama kayo. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Kayo ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Kung hindi po kayo tumulong, baka natalo na kami. Tsaka grabe ho kayo, Aling Minerva. Ang lupit nyo pala pag lumalaban. Lalo na nung nag-transform kayo. Grabe, solid. Hani po talaga. Pagkatapos ng laban, parang hindi pa rin ako makapaniwala na may isang aswang na tumulong at lumaban sa aming panig. Isang mabuting aswang. Napakarami palang pwedeng mangyari sa buhay sa loob lamang ng ilang araw. Para akong gulay na inilublob sa kumukulong sabaw. Lutong-luto, pero buhay pa rin. Ang mahalaga, natapos namin ang dapat tapusin. May kailangan pa kayong malaman tungkol sa akin. Hindi naman talaga ako ipinanganak na mabait na aswang. Dati, kakampi ko si Jonas. Pareho namin pinili ang maging halimaw noon. Ha? Oh my gosh! Aling Minerva, grabe yun ah! Ibig sabihin, dati kayong magkagrupo? As in, pareho kayong gumagawa ng masama noon? Oo, at hindi ako proud doon. Marami akong pinagsisisihan. Pero may isang taong nagpabago sa akin. Dahil sa kanya, natutunan kong piliin ulit ang kabutihan. Ako ang tinutukoy ni Minerva, Iha. Nakilala ko siya noon na sugatan. Ewan ko ba, imbes na matakot ako, parang nakita ko agad kung sino talaga siya sa loob. Ay, so love story yan. Bakit hindi nyo tinuloy? Sayang naman, Lolo. Hoy Lori, tama na yan no? Hayaan mo na sila. Ikaw na lang kaya ang maghanap ng mamahalin mo. Promise, Lori. Pag nagkajawa ka, magpapakatay talaga ako ng manok. Kayo talaga. Katatapos lang ng laban sa kamatayan may lakas pa rin kayo mag-asaran. Mga bata, magkaibigan lang kami ni Minerva. Wala kung anumang namamagitan sa amin. Walang love story. Solid friendship laang, forever. Malungkot kong tiningnan sina Lolo Clarino at Aling Minerva. Sayang ang pagmamahalan nila sa isa't isa. O baka
may iba lang talagang tadhanang nangyari sa pagitan nila. Napakarami ng pinagdaanan. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, bigla kong naramdaman ang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Kapag nakauwi na kami sa aming bayan, aaminin ko na kay Angela ang tungkol sa tunay kong nararamdaman. Aling Minerva, tanong lang ha, bakit pa kayo nag-away nung sungil na yun? Dahil sa kasakiman niya, uhaw siya sa kapangyarihan, lalo na sa lakas na nakukuha niya sa pagkain ng laman ng tao. Pinili niya ang kadiliman kaysa magbago. Sinubukan ko siyang pigilan noon, pero mas nanaig ang kasamaan sa puso niya. At matagal ka na niyang hinahanap, Minerva. Ramdam ko yon sa hangin itong mga nakaraang buwan. Gusto ko na talaga niyang patahimikin. Hindi ko na sinabi sa inyo dati para hindi kayo matakot. Pero tama ang naging desisyon ni Minerva. Pinili niyang lumaban kasama kayo. At kita niyo naman, nagtagumpay kayo. Ay, buti na lang talaga eh. Kung hindi, baka nailibing na tayo ng buhay. Pero ang tanong, ano nang susunod? Pakiramdam ko hindi lang iisang halimaw ang meron sa baryong to. Susunod? Sana naman diet muna sila. Palaging gutom eh. Muntik na akong kainin kanina. Ngayon gusto ko naman ako yung kumain. Grabe, nakakagutom talaga. Ikaw talaga? Puro pagkain ang nasa utak mo. Pero oo, tama si Cesar. Kailangan natin maging handa. Kung may susunod pa, hindi na tayo dapat magulat. Alam kong hindi basta-basta mauubos sa mga aswang na may masasamang intensyon. At sa naging karanasan namin, napagtanto ko na bagamat nakakatakot ang mga halimaw, mas nakakatakot ang hindi natin alam kung kailan sila muling babalik at aatake. Pero ngayon, hindi na ako natatakot dahil hindi na ako nag-iisa. Kaya ko kayong sanayin kung gusto ninyo. Hindi kailangan maging aswang para labanan ang masasamang aswang. Pero kailangan niyo matutunan kung paanong lumaban. At higit sa lahat, paano makiramdam. Talaga? Lahat tayo magta-training? Ayos yan! Kahit bukas na bukas, game na ako. Gusto ko rin po yan, Aling Minerva. Ayoko po makitang nasasaktan yung mga mahal ko. Lalo na kung may magagawa naman po ako. Ako rin, kailangan palagi akong handa. Ayoko maulit yung muntik na mangyari kanina. Magaling. Ako lang bahala sa proteksyon ninyo. May mga kaalaman ako na magagamit ninyo sa laban. Hindi lang lakas, pati disiplina. At ituturo ko rin sa inyo ang mga lumang orasyon. Hindi lahat ng laban dinadaan sa puwersa. Madalas, talino ang kailangan. Sa wakas, may silbi na pala utak ko. Akala ko pangbugbog lang talaga ako eh. Uy, sure ka bang may utak ka? Huwag ka nga masyadong masaya. Habang nakikinig ako sa kanila, napapangiti ako sa sobrang saya. Lahat kami ay nagkaroon ng kanya-kanyang karanasan sa laban na yon. Lahat kami ay natakot, pero pinili pa rin naming lumaban. At sa loob-loob ko, ramdam kong nagsisimula pa lamang ang tunay naming pakikipagsapalaran. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko akalain may mga tao pa palang tatanggap sa tulad ko na isang halimaw. Ang mahalaga po, Aling Minerva, kung sino kayo ngayon. Hindi kung ano kayo dati. Totoo po yun, Aling Minerva. Lahat naman tayo may madilim po na nakaraan eh. Pero hindi po ibig sabihin, doon na po tayo habang buhay. Kaya relax ka lang, Aling Minerva. Official ka na, kasama ka na sa tropa namin. Ang babait nyo talagang mga bata. Tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa sa laban kontra sa kasamaan. Tama si Violeta. At kung dumating man ang susunod na panganib, haharapin natin yan ang magkakasama at may tapang sa puso. Cesar, ready ka na ba talagang sumabak sa training? Para sa inyo, oo naman. Kahit anong pagsubok pa yan, kakayanin ko.
At doon ko lang napagtanto na sa dami ng pinagdaanan namin, may natagpuan pala ako. Hindi lang lakas, hindi lang tapang, kundi pamilya at pati na rin pag-ibig. Ang mahalaga, buhay pa kami. Ngayon, magkakasama kami sa sala, nag-uusap-usap at pinapahalagahan ang bawat sandaling magkasama. Ilang araw nang lumipas pero sariwa pa rin lahat sa isip ko. Parang nag-i-echo pa rin sa tenga ko yung sigaw ng sungil. Nakakatakot pala talaga makapaglaban sa aswang. Hindi biro. Ganyan din ang nararamdaman ko eh. Minsan napapaisip nga ako eh, kung totoo ba talaga yung lahat ng nangyayari. Pero salamat na lang talaga. Ngayon, kahit papaano, nakakahinga na tayo ng maluwag tuwing umaga. Pero aminin natin hindi na tayo normal. Kasi, hello, may aswang na tayong kasama sa bahay. Hoy, hindi na ako kumakain ng tao ha. Relax ka lang dyan, Lori. Atay ng kambing lang ang trip ko ngayon. Pero sa totoo lang, may kailangan pa kayong malaman. Dapat marinig yung buong kwento ni Minerva. Oo nga, Apollo. Ano po ba talagang nangyari noon kay Aling Minerva? Naging masama ako kasi akala ko yun lang ang paraan para mabuhay sa mundong ito. Lalo na't isa akong aswang. Pero mali ako. Napagtanto ko yun nung may isang taong nagpakita ng awa sa akin. Kahit alam niya kung ano ako. At siya yun, si Clarino. Ang galing talaga ng tadhana. Isang aswang na naligaw ng landas. Nagbago dahil lang may isang taong piniling umunawa imbis na matakot. Habang nagsasalita si Aling Minerva, nakita ko sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang nakaraan. Ngunit mas malinaw kong nakita ang tapang ng pagbabagong pinili niya. Hindi yun madali para sa isang halimaw na dating nangangailangan ng karne at dugo ng tao. Dahil doon, mas lalo ko siyang nirerespeto at tinitingala ngayon. Oo, si Clarino ang unang taong nagpakita ng kabutihan sa akin. Tinuruan niya akong piliin ang liwanag. Kahit na mas madali, napiliin sana na manatili sa dilim. Sabi niya noon, may mas malaking dahilan kung bakit ako nabubuhay. Para maging tagapagbantay ng baryong ito at ipagtanggol ang mga tao laban sa kasamaan. Ay, ang tapang niyo po talaga, Aling Minerva. Hindi lahat kayang talikuran niyo ng kasanayan. Lalo na kung doon ka lumaki. Oo nga At hindi rin lahat kayang talikuran ng ex. Dating kasamahan. Hindi ba ex mo si Mang Jonas? Ikaw talaga, Lori. Puro ka love life. Ginawa mo ng career ang pakikialam sa love life ko, ha? Ay, pinili niyang maging halimaw. Kaya doon na natapos ang pagkakaibigan namin. Kaya sobrang pasasalamat ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka siya pang tumapos sa buhay naming lahat. Ang mahalaga po, tapos na ang lahat. Ligtas na tayo ngayon. At higit sa lahat, pinututunan tayo sa lahat ng nangyari. At nakatagpo tayo ng tunay na pamilya. Minsan pala, hindi mo kailangang maging bayani para masabing malakas ka. Kailangan mo lang maging totoo. Yung marunong makinig at magtiwala sa landas na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos. Ganon ang ginawa namin. Salamat naman at makakauwi na tayo. Sana talaga wala na tayong makasalubong kahit anong klaseng hayop. Tama na muna yun Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, sanay na ako. Kung may aswang man ulit, kaya ko na silang harapin. Siyempre, kasama mo ko lagi dyan. Tandaan nyo, hindi lahat ng nilalang na gaya ng aswang ay masama. Totoo yan. Dahil minsan, ang totoong halimaw ay tao rin mismo. Pero kayo, pinatunayan nyo na hindi kayo ganon. Proud ako sa'yo, Cesar. Mas proud ako sa ating lahat. Kasi lahat tayo lumaban, walang umatras. At kahit matanda na ako, lalaban pa rin ako kung kailangan. Maging handa kayo sa susunod. Alam ko kakayanin nyo yan.
Opo, Lolo Clarino. Handa na po kami. Ano mang dumating. Makalipas ang isang buwang pagsasanay, umuwi kaming mas matatag at mas malakas. Nagbago na ang pananaw ko sa mundo. Oo, may mga halimaw tayong maaaring makasalamuha. Pero merong mababait, katulad nila. Sa paglipas ng mga taon, kami ni Angela ay nagpakasal. At sa bawat araw na lumilipas, dala-dala namin ang kwento ng gabing yon. Ang gabing natutunan namin na hindi lahat ng aswang ay masama at hindi lahat ng tao ay mahina. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa aking kwento. Muli, ako si Cesar at ito ang aking kwento.